magsisimula muna tayo sa isang katanungan na katunayan ay naitanong ko na ito kanina sa isang section kanina. So at this point, gusto ko munang itanong, ano nga ba ang love? Anyone? Anyone? Oh, Jonas. Paano love is blind? Sige. What else? Yeah, kahit anong opinion, no problem. O, Gabi? Isang feeling ko na lumalabas sa puso mo. Okay. Feeling from our hearts, okay? What else? Gusto mo marinig yung mga dati kong mga Pascal? Adam, ikaw muna. Oh, pag nakarinig ka ng salitang love o pagmamahal, ano bang pumapasok sa isip mo? Siya. Ay. Lalo? Siya, sir. Ano siya? Ano, sir? Parang, ano, sir? Sige. Parang in-increase lang yung level ng friendship, sir. Kumbaga lume-level up na. Okay, salamat. Sana all nagle-level up na. Pero, ito pa yung pangalawa at huli kong tanong. Ang love ba ay purong emosyon lang? Sino nagsasabing opo sa mga mag-aaral? Wala. Sino nagsasabing hindi? Uy, ang dami. Sige. Bakit kaya? Sir, Go. sa sobrang emotional kasi, sir, may nagagawa na sila, sir. Alam mo na yun, sir. Uy! Grabe ka, ha? Hindi halilan na. Ang bata-bata ni Papa, upo na. Okay na. I understand you, okay? Pero, Jonas, for the love of God, clear your mind. Go naman! Sige nga, ma'am. Sige. Para mayroon siya may daragdag. Narinig ko yung salitang love. Yung greatest love na nag-stick sa mind ko yung love ni God sa atin. Kasi binigay niya yung... Okay, sige na, ma'am. Okay. Well, then tama naman. Pero let me remind everyone, no? Kasi alam nyo po, kung ang iniisip po nating love ay para may kinalaman sa feelings o... I have a question pala. Sino po ang nakapagbigay ng flower sa kahit kanino, kahit sa mga teachers nyo? O kapwa nyo mag-aaral? O baka yung iba, sa crush nila, sa jowa nila, or whatever? Wala? Meron. Ano po yung question ulit? Ulitin ko, may nagbigay ng flowers sa inyo, chocolates or whatever? Binigay ko na. O yung iba nagbigay, yung iba binigyan. Ganun lang nyo. But whatever it is, gusto kong ipinpoint sa inyo ito, no? Teka lang, tanong uli, may perfect love ba? Sino sabing meron? Isa lang po, si ma'am lang. Adwa, si Arlene, Adam, pangalan no? Okay, Chloe? Okay. Sino po? Kasi binigay niya yung anak niya para mamatay para sa akin. Ako hindi ko kaya. Okay. So far, tama naman po yun. Ngayon, sino nagsasabi naman na walang perfectong love talaga? Kumbaga karamihan ay naniniwala na meron. Okay. Obviously, balikan natin. Ano yung real love na yan? Bakit masasabi natin perfect love? Yan. Yung salitang love kasi, di ba, sa English at Filipino, isa lang yan halos eh. Pero kung titingnan natin ang scripture, sa Bible for example na lang, may 3 or 4 Greek terms may kinalaman dyan. Naalala ko yung pinakamahalaga, which is ang terminong agape. Ang pagmamahal na ito sa salitang Griego na agape ay nangangahulugang sacrificial love. Alam mo yung tipong kahit sarili mong kaligayahan,
Isinasantabi mo para sa mga taong yan. Alam nyo kasi, maraming tao, pagdating sa pagmamahal, mag-aminan tayo, ang gusto natin, benefits. Ano yung pakinabang nito sa atin? Kumbaga, tama ba? Lalong-lalo na kapag mayroon kang love life, correct? Yung tipong gusto mo, ikaw yung laging binibigyan, ikaw yung laging binibigyan, ikaw yung laging binibigyan. O yung iba nga, give and take pa nga, di ba? Pero kung titingnan natin yung biblical principle kasi, ganito lang yan. Ang tunay na pagmamahal ay may kinalaman sa meron kang iniaalay talaga. Sacrificial. Sabi nga ni Kristo greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Wala daw higit na pag-ibig na dakila kaysa sa isang tao na nag-alay daw ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang tunay na pag-ibig, hindi yung tipong tanggap ka ng tanggap. Yung tipong nagbigay ka kahit yung buong buhay mo. O baka magsabi, literal yon. Although yung kay Kristo talaga literal. Kasi real talk, lahat tayo ay sinful in nature. Lahat tayo makasalanan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Siyempre, real love is not selfish. Hindi ka nagbebenta ng isda. Ay, mali. Mali pala ako. Ang tunay na pagmamahal, hindi po yan makasarili. Aminin na natin o hindi, selfish tayo madalas. Pero kung si Lord yung patuloy na nangunguna sa atin, whether we like it or not, gusto ko pong ipaunawa po sa bawat isa sa atin ito. Ang tunay na love, kahit mahirap man, kung ito ay para sa kabutihan, kung ito ay para sa mga tao na pinag-uukulan mo ng pagmamahal at atensyon, you are ready to give what you have for them. So, although we are not perfect enough, alam niyo ba yung mga bayani ng ating bansa? Like Rizal, Bonifacio, the rest? Hindi nila, isinantabi nila ang kanilang sariling kaligayahan para paglingkuran ng bansa, di ba? Until that point of time na inilagay nila ang kanilang sarili sa panganib para lamang magkaroon tayo ng kalagaan. Pero yung ginawa ng Lord ay higit pa doon. Hindi lang buong bansang Israel ang nailigtas, kundi buong sangkatauhan. But I have a question. Kung si Kristo ay tao lamang, so to speak, kaya ba niyang tubusin ang buong sangkatauhan? Think about that for a moment, okay? Kasi, kung si Kristo ay masasabing tao lang, like ito, okay, sabihin natin, hindi siya nagkasala, somewhat. Pero siya nilikha. Kaya ba niya iligtas ang buong sangkatauhan? What do you think? Sige. Sir, hindi sir, mamamatay si sir. Oo nga. Totoo naman. Sige. Thank you. Okay lang, sige. Kumbaga, parang nonsense lamang yung kanyang ransom o kanyang pagtubos. Pero kung si Kristo ay higit pa sa tao, doon mo masasabi na matutupad yung kasulatan, may kinalaman sa kanya na tinawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. So take note, real love is a sacrifice. Okay? Nagagats po natin? Naintindihan? Dito, naintindihan po natin? Dito, naintindihan? O, kaya mga boys, huwag lang po tayo bubunga-bunga nga lang, sasabihin natin, I love you, tapos wala rin. Okay? Siyempre, ito yung number 2. Real love is an action. Kaya tinanong ko kayo kanina, no? I ask everyone kung ang tunay na pag-ibig ay purong emosyon lang. Mag-aminan tayo whether we like it or not.
Sabihin natin, lumapit si lalaki kay babae tapos nag-confess siya ng love sa kanya. Ngayon, okay, fine, andyan na nga, pero ang malaking tanong, gagawin ba niya kahit alam niyang mahirap? When it comes on real love kasi, hindi lang puro dada, hindi lang puro satsat, at lalong hindi puro emosyon. Ang problema kasi, pag sobra tayong emosyonal, listen to this, pag sobra tayong emosyonal, hindi na natin alam yung ginagawa natin. Yung tipong kahit mali, ginagawa para lamang patunayan na mahal mo siya. Like for example, yung tipong mahal mo yung tao, kahit gumawa ka ng kasalanan tulad ng pagnanakaw, gagawin mo para lamang sa tao. Palagay nyo ba pagmamahal yan? Palagay nyo? Hindi! Remember, real love is not simply about feelings, emotions, words, or empty promises. Biruin mo, nangangako ka, aabutin kong bituin para sa'yo. Diba? Isipin natin yun, mga kapatid, mga kabataan. Bear with me. Kung ang tingin natin sa tunay na pag-ibig ay purong emosyonal lang, puro salita lang, puro pangako na madalas napapako, hindi po yung tunay na pagmamahal. Okay? Maraming tao kapag nawawala na yung spark or butterflies, sumusuko na. Ang iba naman, puro I love you, pero hanggang salita lang. But real love is more than feelings and words. Love is an action word. Sa Biblia, yung love, hindi puro satsat. Talagang may kalakip na gawa yan. Kaya guys, kung sasabihin ng bawat isa na, mahal kong Panginoon, mahal kong Diyos. Di ba nga sabi ng Lord, kung mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga utos. Sa madaling sabi mga kapatid, love, according to the Bible, is an action word. Hindi puro ano-ano lamang na parang kulang na lang, gagawa ka ng sweet moment na tula. Isipin nyo, halimbawa kung mag-asawa na lang. For example, sa mag-asawa na lang, bago ang kasal, nakikita ni lalaki, perfect si babae. Maganda. Basta maganda, yun na lang. Di ba? Pero pagka nag-asawa na sila, kapag nagkaanak na sila, tapos nakita ni lalaki si babae na losyang na, tapos doon pa lang doon sasabihin ng lalaki, ay, losyang na pala to, kailangan ko na siyang i-break. Yung tipong maghiwalay na lamang dahil yung babae pumangit lang, ng quote-and-quote na pumangit. Love po, ang love ay hindi po ganon. Love is an action word. Real love is a choice, a commitment, and a decision. Hindi yung tipong mahal mo dahil wala lang. Ladies, eto, babanggitin ko na ito, ladies. Sino ba sa inyo na meron kayong kakilalang lalaki na nililigawan kayo pero hindi nyo siya gusto? Tumatawa kasi obviously meron. Okay? Ngayon, isipin nyo yung tipong lumalapit sa inyo, nililigawan ka, tapos ang tanging sasabihin mo dun sa lalaki, I like you but only as a as a brother, as a friend. Mga lalaki, isipin nyo kung sabihin niya sa'yo, kaibigan lang palang turing sa'yo. Ouch, no? Masakit, no? Pero sabihin natin, wala siyang pake. Tapos sige, ligaw. Hanggang sabihin niya sa'yo, sabihin ng lalaki sa'yo, ha? Mahal na mahal kita, kaya pepwersahin kitang mahalin mo ako. Tanong ko lang, yung sinabi ng lalaki dun sa babae,
Tunay na pagmamahal yon. Hindi po. Bakit? Harassment na po. Say again? Harassment na po. Harassment na daw. Oo, pwede. Kasi, meron pa? Bukod sa harassment daw yon. Sige, bakit hindi tunay na pagmamahal yon? Say again? Bibili mo siyang mahalin ka kahit di ka mahal. Ayun! Hoy, boys! Kung hindi ka mahal ng crush mo, huwag mo nang pilitin. Kasi kung ganon, anong gagawin mo kung mahal mo talaga yung babae, for example? He will leave you alone. Ang love ay ibinibigay ng may kalayaan. Love is not like some sort of parang magic na kaya o tapos sabing, Lord, tapos flowers for you. Hindi po ganun. Real love is a choice, a commitment, a decision. Ito po yung decision mo. Real love proves itself through actions and fulfill its promise. Real talk. Ang true love, hindi ka paasahin. Hindi ka susukuan. Hindi ka lolokohin. Ito ay katulad ng love ng Lord sa atin. Na kahit marami pa rin yung nagre-reject sa Kanya, still, andun pa rin. Ngayon, bakit ko nabanggit yung tungkol dyan? Kanina yung tungkol sa panligaw, ganyan. Alam nyo ba na ganyan din yung thought when it comes on the fact na ibinigay na ng Lord ang lahat-lahat sa tao. He gives us His creation, He gives us conscience, He gives us flowers, He gives us anything, He gives us Jesus, He gives us the Bible. Yung ibang mga nasa malalayong lugar, na God gives also dreams, God gives wisdom, God gives miracles and wonders, everything. Pero kung ang tao, ayaw niya pa rin, sasabihin, hindi, ayoko. Hindi niya pipilitin ang taong yan na mapunta sa langit ng sabilitan. God will not force everyone to go to heaven against their own will. Imagine niyo yung lugar kung saan walang pagmamahal, walang mercy, walang grace, walang kabutihan. Yung lugar na yan ay purong selfishness. Wala. As in, walang goodness. Ganyan po yung impyerno. Yan kumbaga sinasabi na dagat-dagat ang apoy sa Revelation 20. Kung saan, itong mga taong ito ay nagpasya na talikuran ng Diyos. And God will not force everyone to go to heaven against their own will. Kumbaga, kahit may masasabing masakit, He will leave you alone if you choose to reject Christ. If you choose to reject God, He will not force you to go to heaven against your own will. Meron nga isang Christian apologist na nagsabi, there are two kinds of people in the end. Those who says to God, thy will be done, and those whom God says to them, thy will be done. Anong ibig sabihin? Let's say, isang tao, sinabi niya, mahal niya ang Panginoon, handa niyang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ayun, tatanggapin siya ng Panginoon. Ang isa, ayaw niya. Kahit marami ng evidence na meron siya. Kahit marami ng evidence na talagang may Diyos. Pero dahil ayaw niya, anong sasabihin ng Diyos sa kanya? You know what? Alam niyo? In a simple way, parang ganitong sinasabi, bahala ka sa buhay mo. Hindi kanya pipilitin. Ibinigay na niya yan 2,000 years ago. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay para tayo matubos. Ang malaking tanong ay kung pinili mo siya. Siyempre, ang tunay na pag-ibig, lastly, ay mula talaga sa Panginoon. Ngayon, kung walang Diyos, tanong ko lang, kung walang Diyos, magme-make sense ba yung tinatawag na pagmamahal?
Hindi. Bakit? You know what? Let's be frank here. Sa kasalukuyan, ang ating mga kaibigan at mga kababayang Katoliko ay nagkaroon ng selebrasyon na tinatawag na Ash Wednesday. Kung saan, alam niyo naman siguro yung sa, tawag dito? Charcoal ba yun? Uling ba? Kinukrus sa noo, di ba? Parang nire-remind sa atin yung sinasabi ng scripture na yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. The same time, February 14, Valentine's Day. O, selebrasyon ng mga nagmamahalan. Pero gusto ko pong i-reflect po ito sa bawat isa. Mga kabataan, ngayong araw na to na sinasabing Valentine's Day plus Ash Wednesday, I would like to reconnect this by means of this. Ang tunay na love ay mula sa Diyos. Ito po ay hindi puro satsat kundi gawa, at higit sa lahat, kahit minsan kailangan palang may masaktan para mayaalay yung buhay na yan. Jesus said, love your enemies and pray for those who persecute you. Sinabi niya yan, He practiced what He preached. On that time that He died on the cross for our sins. Sinabi, nung siya'y nakabayubay sa krus, sinabi ba ng Lord, humanda kayo sa akin, maghiganti ako, ganito. May sinabi siyang ganon? Actually, sinabi nga niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, let's face it, araw-araw tayong nakagagawa ng ano't anumang mga kalokohan at kasalanan sa buhay. Sinasadya man o hindi. Huwag po tayong magpaka-hipokrito, so to speak. Kasi mag-aminan tayo, kahit ako, kayo, tayong lahat dito. Umamin tayo, lalo sa mga estudyante. Yung tipong may nagsasalitang teacher. Tapos, umamin ha. Yung tipong may maingay dyan. May mga loko-loko dyan. Yung iba, nag-escape pa. Yung iba, laging nag-guidance. Tama? Tama ba? Ang iba, may nagle-lesson, tulog naman. Ang iba, may nagle-lesson, pero cellphone ng cellphone. Kahit na kinuha na yung cellphone, ay naku, pambihira naman eh. Ganun pa rin ginagawa. Ang iba, kahit may teacher, parang walang pake. But you know what? Naalala kong sabi ng scripture eh. There are new every morning. Habang may buhay, may pag-asa. Sa kabila ng ating pagkadapa, mga kapatid, ito po ang tandaan natin. Sabi nga ni Apostle Peter, binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan sapagkat ayaw niya tayong mapahamak. Malamang may nakagawa ng kasalanan sa atin. Kung sino man po sa atin dito, ito yung time natin na magkaroon ng reflection, forgiveness, restoration, etc. Isa pa, who are we? Para husgan ng tao na nagsisimula pa lamang sa pagbabagong buhay. Tama ba? Kung paanong binago ng Panginoon ang buhay ni Apostle Paul, kung paanong binago ng Panginoon ang buhay ng mga katulad ni Pedro at ng iba pa, mangyayari rin yan sa inyo. Kung willing tayong magpabago sa Kanya. Pagmamahal. Ito lamang po baga ay parang ano lang. Kasi may magsasabi dito,
Sir, wala namang forever. Ay, sino na nagsabi ng ganon? Walang forever daw. Okay, fine. Sa mundong ito, wala naman talagang forever kasi lahat naman tayo ay papanaw sa mundo. Okay? O ngayon, kung naiinggit ka dahil yun nga, meron kayo nakikitang mga may jowa dyan na kaklase nyo, o ka-schoolmates nyo, ganito at ganyan, hayaan nyo. Pero, sabihin ko na ha, mayroong isa na nagmamahal sa atin ng sobra-sobra. Siyempre, dapat siya yung pinaka-focus mo, siya yung pinaka-number 1 mo. Kasi, pinatunayan na niya yan. 2,000 taon nang nakalipas. It's not a matter of what religion that you have, okay? It's all about the person who gave his life as a ransom for many. The one whom John the Baptist said, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pag-isipan natin yan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang noong tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Love month ngayon. Sinasabing love day ngayong araw na to. Ibig bang sabihin, ang pagmamahal ba ay natatapos lamang sa February 14? What do you think? Kasi tingnan nyo, pagkatapos ba ng February 14, muli away na naman. Isipin natin, tingnan nyo. I love you, I love you, I love you, I love you. Mamaya bigla kinabukasan, I hate you. Ayoko sa'yo. Hindi kita papatawarin. Hindi. Ang love, especially yung love ng Lord sa atin, araw-araw yan. Hindi lamang yan pang isang araw lang yan. Kasi tingnan nyo, kung nagigipit ka, dahil nakita mo na may jowa yung kaklase mo, ano ba naman yan? May panahon para maghintay ng tama. Huwag tayong magmadali. At higit sa lahat, if we think that Valentine's Day is just only one day, it isn't. Araw-araw ay araw mismo ng pagmamahal. Lalo higit sa lahat, pagmamahal ng Diyos. Siyempre, ito yung pinaka-challenge ngayon sa atin. Yamang andito tayo, most of us already accepted Christ as our Lord and Savior. Ngayon, baka may magsasabi, tinanggap ko na pala si Kristo bilang Savior ko. Hindi pa natatapos dyan. We must have to accept Him also as Lord, as Master. Kaya nga sabi sa Deuteronomy na ikot ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Hindi po mahalin ang Diyos ng kalahati. Sir, ibig po mong sabihin, kailangan po namin magbigay ng hindi po issue yung ika po dito, kapatid. Ang point dito ay simple. If we truly love the Lord, sikapin na siya yung pinaka-priority ng buhay natin. Yung tipong maging sa ating mga sinasalita at kinikilos natin, siya dapat. Lalo na ngayong araw na to, at sa mga susunod na araw, buwan, taon, you name it. So love is not just what we speak or what we feel. Higit pa dito yun. Action word. Kaya nga, gusto kong tapusin ito by means of this. Ito ay isang katanungan na kayo lamang ang makakasagot. Totoo nga ba na love, ibinabahagi ko ba yung love ng Lord sa mga kapatid ko, sa mga kaklase ko, sa mga kamag-anak ko?
Yes? Good morning. Yung Jared, bakit daw? May Jared dito? Aquinas to. Ay, lumabas na sila. Iba ito eh. Ay, ganun ba? Mamaya na lang, tapusin lang to, ne? Okay? Salamat. Sorry, naka-record ako. Okay, sige. Let's go back. Aquinas, ha? Ewan ko kung sino to, pero mamaya pag-usapan natin. Anyway, ang pagmamahal kasi, hindi po ito parang mahal kita then tapos na. God wants to have a relationship with us. God nga kasi tayo makasalanan. Yung perfectong pagmamahal niya yan ay na-demonstrate na sa cross mismo. Ang Lord ang pinakasolusyon. Kaya kahit natutulog ka man, kapatid, kung kilala natin ang Panginoon, kung talagang kinikilala nga natin talaga siya, hindi ba makabubuti talaga sa atin na pakinggan siya? Siyempre, paano natin malalaman yung kanyang will? Siyempre, dapat may Bible ka. Kahit sa Bible app na lamang sa phone. Ito kasi problem sa atin. Ang hilig po sa Mobile Legends, TikTok, Facebook, kahit ano. Pero ni minsan lamang, di man lamang nakapagbasa ng Bible, kahit minsan lang. Kapatid, ang isa sa punto ng pagmamahal ay sakripisyo. At ngayong araw na to, habang tayo po'y nagbubulay-bulay sa mga mensahe ng Lord ngayon, ito po ay isang mahalagang paalala sa atin. If Christianity is true, then the purpose in life is to know God in a relational way and to make Him known. Sir, paano po yun? To know God. Di ba nga, John 17:3, sabi nga ni Kristo, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Pinipinpoint lamang ng layunin ng buhay natin, kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At syempre, Great Commission, go therefore and make disciples of all nations. By the way, hindi po sinabing go and make believers. Sana, kapatid, ngayong araw na to, kahit ngayong Valentine's Day, Pasko, bagong taon, mahal na araw, you name it, o kahit mga ordinaryong araw, atin sanang alalahanin at atin din sanang i-demonstrate yung love ng Lord na ipinaramdam at ipinakita sa atin sa pamamagitan ng ano? Obviously, ipakita yung Christ-like character natin. Hindi yung nangunguna ka sa kapasawayan, kalokohan, at iba pa. Remember, kapatid, nakikita ng Diyos ang puso't isipan ng bawat isa. It's not about me, it's not about you, it's not about us. At the end of the day, ito'y tanging sa Kanya lamang. Kung kinokorek man tayo, kahit masakit, tanggapin natin. Ask forgiveness to God. Hayaan natin siya mag-restore sa ating buhay. And at that point of time, araw-araw, ating alalahanin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. And I'm praying, we are all praying, na yung will ng Lord ang manguna sa atin. Mahirap. Madaling sabihin na Kristiyano ka. Pero mahirap magpaka-Kristiyano kung gawa. Tama ba ako?
Kung tayo lang sa ating sarili lamang, hindi natin kaya. Kasi araw-araw tayong nagkakamali, araw-araw tayong nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. That's why we need God in our lives. We need Christ in our lives. Let the Holy Spirit be our guide. Ngayon, habang inaalala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, sana, hindi lang ngayong araw na to, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay.